Relate ako sa kwentong ito at alam kong marami ding mga OFW ang makaka-relate dito. Dahil nga mahilig ako bumili ng ginto at talagang pinag-iipunan ko para makabili ako ng ginto na goal ko nga kada buwan or kada 3 buwan. At malaki nga sa percentage ng pera ko ay nasa ginto. Pero hindi ko alam bakit kapag may hawak na akong cash na inilaan ko para sa ginto na bibilhin ko, ay may magme-message naman sa'yo para mangutang. Yung taong matagal na hindi mo nakakausap, magme-message lang para mangutang. Ngunit kahit may hawak akong pera na inipon ko para maibili ko ng ginto, ay hindi ko talaga pinahiram yung amount na gusto niyang hiramin sa akin. Ang ginagawa ko, or ang ginawa ko, ay binigyan ko lang siya ng maliit na amount at sinabi kong wag na niyang bayaran at tulong ko na lang. Dahil nga guys, yung hawak kong pera ay pambili ko na ginto at talagang iniipon ko yon para sa luho ko at sa gusto ko. Alam kong medyo sumama ang loob niya sa akin dahil after ko siyang bigyan ng maliit na amount at sinabi kong wag na niyang bayaran, ay hindi na siya nag-reply at hindi na nagparamdam. Kaya relate na relate ako sa videong ito. Sino ang makasarili? Yung nanganak o yung kaibigan? So ito yung kwento. Yung nanganak, umutang, tapos tinanggihan ng kaibigan kasi wala raw pera. Pero kinabukasan, yung kaibigan bumili ng iPhone. No. Tama lang na yung kaibigan sa pagsabi na wala siyang pera. Kasi wala naman talaga siyang pera pampautang. Pero meron siyang pera pambili ng iPhone. No, hindi makasarili yun. Alam niya lang yung kanyang boundaries. Yung nanganak ang makasarili. Bakit? Kasi bago ka pa magbuntis, dapat handa ka sa pera. Anong gusto mo? Dahil buntis ka, dapat matigil ang plano ng mga tao sa paligid mo para unahin ka? O dapat nagplano ka. So ganito nga lang gawin mo, ha? Umutang ka na sa bangko o kaya sa mga money lender. Tandaan, kung sino ang hangal, siya ang makasarili. So tama naman ang sinabi sa video ito guys, na hindi porkit may nanghihiram sa inyo na sobrang nangangailangan ay kailangan nyo na or dapat nyo nang i-cancel ang bagay na pinag-ipunan nyo. Pwede lang kayo magbigay ng kunting halaga at kahit hindi nyo na pabayaran. Dahil unang-una ay responsibilidad nating mag-ipon at magtabi ng pera para just in case na dumating ang pangangailangan, ay hindi natin kailangan mangutang kahit kanino man. Ako pa naman yung tao na hindi makatiis kapag may hawak na pera. Talagang nagpapahiram ako or minsan hindi ko na nga pinapabayaran. Pero noon ay na-realize ko na naabuso na tayo or naabuso na ang pagiging mabait mo. Kaya lahat ng pera ko or ng cash ko ay nilalagay ko sa MP2, binibili ko ng gold at yung iba naman ay iniipon ko as yung ipon challenge ko na lagi ko ang pinapakita sa post at video. At kahit nga kapag ako ang kumukuha sa garapon na yon ay binabayaran ko dahil na considered na hindi ko na yon pera. Dahil nakalaan yon sa ipon para sa bakasyon ko.